May caller pa ako ito kasi si caller, istorbo si Jose. Yan. Hello? Hello po. Bye-bye! Hello po. Ano ba yan, oh? Hello po. Hi, Josa. Good morning! Hello po. Good morning po. Kamusta ka naman? I'm so glad you called. Ito po. Hindi okay. Ba't hindi ka okay? Ang galo po kasi ng isip ko ngayon eh. Oh, halika. I-organize natin yan. Talaga? Ba't magulo ang isip mo? Kaka-break ko lang po sa boyfriend ko. Dapat nga maayos na yan kasi wala nang panggulo. Pero sa bagay, masakit. Kaya na kayo nag-break kanina lang? Kanina lang po. Halika, mag-inom tayo. Total, ano yun? Ha? Wala po. Gano'ng katagal naging kayo? 6 years and 3 months po. Mabilang na bilang, ilang hours. Alam mo na, this is a very remarkable thing about girls. You remember everything sa dates. Ang mga lalaki, walang kwenta sa mga dates talaga. Birthday na ng asawa, hindi pa alam. Six years kayo. Opo. Ibig sabihin, 15 ka pa lang kayo na. 16 years old pa lang. Ay, di mali, bilang mo, te. 21 ka ngayon eh. Opo. O, di ba? 15 ka pa lang, turning 16 ka na maging kayo. Opo. Ang aga mo naman di, ah. Pero anong tagal nyo, ah? Opo. Talaga? Lungkot tuloy ako. Wala talagang forever. Nagalit yung mag-jowa sa akin. Sabi ko to, sabi ko. Kung pinapatawa lang kita, lungkot mo naman. Ngayon lang po kasi. Sa bagay. Ano ba dahilan? Ba't kayo nag-break? Kasi po, nakita ko po yung cellphone niya. Oh. Ay, yung bold. Yung cellphone niya po may picture po. Kasi po, pag binubura yung picture doon, hindi po talaga siya nabubura. iPhone yan, no? Mayroong delete. Teka nga, tignan ko ang delete items ko sa cellphone. Ano ba mga dinilit ko? Ano po? Yan na po. Di ba meron dyan deleted? Yung ano po, meron pong permanent deleted po yung gano'n. Meron bang gano'n? Ano po, hindi po iPhone yung cellphone niya, Asus po. Hala! Boys! I-check nyo yung mga phones nyo! Huwag nyo hayaang makita na yan! Oh my God! Oh my God! Marami ngayon boys na nagkukumahog tignan yung cellphone nila. At marami pa mga kaibigan, ang mga miss ngayon na Olympic ang dating, di ba? Woo! Tumakbo papunta sa cellphone ng Mr. Pak! Video ko lang. Ano ba yan, no? O tapos? Tapos yun po, tapos nakita ko po na yung picture po nung asawa nung yung picture po nung asawa nung best friend niya, nung naliligo, meron po siya. Naliligo? Opo. Ano yun? Ipinasa sa kanya o kinuhanan niya? Kinuhanan niya po. Tinandun siya? Hindi po, parang nasa butas po kasi. Parang butas po. Naniligo siya? Tapos, in-unfriend niya po ako sa FB niya. Una po, binlock niya po ako. Tapos po, tinanong ko po siya, ba't niya ako binlock? So, sabi niya, hindi daw siya yung nag-block, iba daw. Sino nanay niya? Tapos, ginawa ko, sabi ko, sige, hindi ko na po ginawang issue. Tapos, ito nakaraang days, hindi na ako naka-block. Naka-unfriend na lang ako sa kanya. Tapos, nahulihan ko pa siya sa cellphone niya na sa send items niya na may hello, ingat ka, I love you. Kanino galing yan? Siya po, sinend niya po, send items niya po. Kanino niya sinend? Ate Jane ba yung pangalan po? Ate pa nga po yung Yan ba yung asawa ng best friend? Hindi po. Si Kuya Kate. Tapos yun nga po. Kate alert! Tapos, ilang beses ko nung po siya nahuhulihan ng ganun,
ang dinadahilan niya po sa akin, hindi daw po kanya, mga nakikitext lang daw po sa kanya yun. Actually, baka totoo yan. Kaibigan niya. Hindi, pinalagpas ko nga po hanggang sa nakitaan ko na naman siya. Tapos kanina po, di, nag-aaway na po kami ilang araw na kasi kung sino-sinong babae po yung ina-add niya sa FB niya. Tapos ako nga po, hindi niya ako ma-add. Tapos kanina, meron na naman pong babae, kachat niya naman. Sabi niya, wala daw siyang, girlfriend. 3 years na daw po siyang single. Sabi niya? Opo, dun sa babae. Sino yung babaeng yun? Kachat niya po sa Facebook. Tapos, di ako, parang na lang po, nakipag-iwalay na po ako sa kanya kahit... Tama naman ate, Bakit mo naman patsagain yan? Biglang decision ko lang po, tapos yung po parang Nagsisisi ka? Opo. Meron kang what ifs. What if pinagpaliwanag ko siya? Magbago kaya siya? Diba? Pero ate, understandable kasi kung talaga love ko niya, that guy will chase after you. Diba? And promise you things na hindi mo kailangan hilingin sa kanya. You want my opinion? Opo. You did the right thing. Kanina, anong oras kanina? Pati na po mga natin. Nagsasama po kami sa bahay. Okay, live-in na kayo. Opo. Asan siya ngayon? Umalis na po. You're sad kasi syempre every corner ng bahay ninyo may ala-ala siya, no? Opo Yung mga mancha pa nga yan ngayon, no? Teka lang ate, gusto ko lang malaman, anong paliwanag niya na sinilipan niya yung asawa ng best friend niya? Kasi daw po, palagi ko daw po siya pinag-iinalaki, babae. Ay talaga, ang lalaki talaga, pasty talaga. Tarantadong mga lalaki, mga gago, mga hayop kayo. Mambabae kita, kasalanan nung niloko niyo, bakit niyo nagawa? Sabi niya, ano naman kinalaman nung naliligo ate sa hinahinala mo? Yung totoo lang, anong kinalaman nun? Ikaw rin nga po alam din. Diba? So pag pinaghinala ka ng Diyo, manilip ka ng iba, ganon? Ganda yan, ha? Teka ka. Asan ba yung tubo ko? Pamalo sa mukha niya. You called the program, ate. Ano nga palang ginagawa mo sa buhay, ate? Ito, walang po sa trabaho. Okay. You called my show, ate. Ano ang nakahandang tanong mo sa akin? Tama po ba na kasi gusto ko po siya makausap ngayon. Okay. Tama po ba yung gagawin ko kung papapaligay ko siya ngayon dito sa akin? Bakit? Anong intention mo? Parang kasi nasanay na kasi ako nung kasama ko siya. Alam mo ate, yung pagkasanay, ano yan double-edged sword yan That can either work good or bad sa iyo. Nasanay ka, well, gandang bagay yan because you can forgive the person. But on the other hand, baka masanay kang niloloko ka. Ulitin ko ito mga kaibigan, only girls has the uncanny ability to get used to pain. Babae lang ang may kakayahan niya. Kung pag nasanay kasi sinasaktan kayo, kaya nyo yung paliwanag sa mga sarili nyo, okay lang to, alam ko na, pagdaanan ko na to Kaya may kabit Ganyan ang qualities ng mga kabit. Sanay sila. Second priority, sanay sila nasaktan sila, sanay silang hindi sila yung inuuna, di ba? Sanay silang may kahate because they can get used to it. They can negotiate sa kanilang mga sarili that the pain is part of loving someone. It is, mga kaibigan. Only if the person you're loving is worthy of being loved that way. Hindi naman Babalikin mo siya dyan, Diyosa, only because sanay ka na
na magkasama kayo, you are doing it for the wrong reason. Tapos, dinailan pa po siya sa akin. Ano yun? Meron pa po siya isang dahilan. Ano yun? Kasi po nakunan na po ako. Ngayon, sinabi po ng doktor na mahihirapan uli ako magbuntis. Okay. Bakit ka mahirapan daw? Dahil nga po sa nakunan na po ako, parang masailan po. Ano? Tapos ano? Naraspa ka, ganun. Opo. Okay. Tapos, Saan ko ba alam to? isa pa po yun sa dinadahilan niya sa akin. Dinadahilan niya po kasi nahihirapan na daw. Ano, alibay na lang yan natin. Alibay na lang yan. Just to justify the fact ate. Kasi imagine mo nahirapan ka magbuntis daw. Eh, anong kinalaman sa paninilip nun? Yung totoo. Iniisip ko pa po sasabihin ko sa best friend niya eh. Huwag mo na sabihin natin. Huwag na lang. Kaya mo na sila makaalam eh. For now, you don't have to worry about other people. Worry about yourself. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? High school po. Tanungin kita ate, kung sakali bang hindi naging kayo, nakapagtapos ka kaya? Siguro po. That's the point. It's never too late para i-achieve mo yung dapat na-achieve mo na magkasama kayo. Hindi ko na lang po siya papabalikin. Wala din para pabalikin na sin tumira sa inyo ulit? Opo. Eh, takang ka pala eh. Alam mo, ate, may kababawahan ka rin. Akala ko na para mag-uusap lang. Sige na ate, hindi ko na pang-taxi. Para in aid of your kababawahan, ikutin ko na yung taxi. Yung mga lalaki mapagsamantala, may makagaya mong bobo eh. You know, if you're doubting ate yung ginawa mong desisyon sa pakikipag-iwalay sa kanya, you did the right thing. Kung ako yan ate, ganyan ginawa ng boyfriend ko, bago ko paalis niya, gagawin sisigyones niya. Ang dami litid. Diba no? Ang dami litid. Diba tayo, diba? Ang dami litid. Sabi ni ate, parang ho. Perfect pang sisig yan. Yung kalahati, sisig. Yung kalahati, bopi. Kasi kailangan din na litid. Bakit ba? Huwag na ate. Ganito kaibigan, hindi naman sukatan ng kung karapat-dapat yung tao na balikan natin, di ba? Yung amount ng kasalanan niya. Minsan may mga tao nakagawa ng pagkakamali, pero pag feeling mo naman karapat-dapat bigyan ng Diyos, masarap bigyan ng pagkakataon eh. Di ba? Tama ba? Opo. Diyos Opo. kung sakali man na magbalik at makakuse, di ba katanggapin mo, mahal mo eh. Pero para ikaw pa lumapit, ikaw yung niloko, ibang usapan, nakababuhan na yun te. Di ba? Siguro nga po. Salamat po. Saan? Sa advice. Anong advice? So, sinabi niyo po na tama yung naging decision ko. You just need someone to tell you that you did the right thing. Let me be that person. Pinatay ko nga po lahat ng cellphone ko ngayon. Ilan ba cellphone mo? 2. Dami. Wala rin scandal dyan. Wala po. Kasi kung katanay mo sa akin, Papa Jack, paano pag binalikan niya ako? Kung sakali lang ayaw kita magantay.
Paano pag ano? Eh di sige, lalong patawarin mo, bakit naman hindi, di ba? Someone who love, mga kaibigan, will always, can always come up with something that will hurt us. Kung hindi ka at wala kang kakayahan magpatawad, walang mabubuong happily ever after. Kaya lang, ate, iba yung kaso mo. Ikaw yung niloko, ate. Delikadesa na lang. Imagine mo, asawa ng kaibigan mo, silipan mo. Manyak! You're D-ball. Ang D-ball, yung demon. Alam niyo, you're a D-ball, you're a demon. Demon nito. Yun ang naging paliwanag niya? Yun po. Palagi daw po kasi siya pinag-iinalaan. Kaya nilabas niya yung phone niya at nagbuna sa butas, nilipan yung best friend, yung asawa ng best friend. Oh, gago. Pag halimbawa nahuli ka ng jowa mo, kayo magandang alibay, no? Kaya nga, sabi ko nga, halimbawa lang ito, pag ako yun, sabi ko, ha? Ha? Yun lang. Bakit yung picture dito naliligo? Ha? Ganun. Ko alam! Baka nag-selfie na ko sa'yo. Ganun. Masabi ng magulang mo? Hindi na po kami nag-uusap ng magulang ko. May ibang pamilya na po kasi. Sino saan mo sa bahay? Umuupa po kami dalawa. So mag-isa ka lang dyan ngayon? Opo. Don't worry, ate. You'll get by. Ano saan nagpunta ngayon? Hindi ko po alam. Dala niya na po yung gamit niya. Pinadala ko na po. Kung nag-aalangan ka, ate, dun sa tanong na kaya mo ba mag-isa yan, of course, kaya mo yan. Parang ang hirap po kasi magsimula eh. Wala ka naman choice. 50 years old ako, kasama ko na siya. I know. Hindi ko nga po naranasan mo parkas. Ate, I'm not telling you it's the end of everything. Kasi if that guy will come telling after you again at kung sakaling habulin kanya humingi ng tawad, maliwanag naman ang magiging sagot. Diba? You are gonna forgive the guy. Pero para ikaw pa ang magpabalik sa kanya, unfair naman yata sa iyo. You know, Josa, lahat ng babae, mga kaibigan, you are all deserving to be treated like a queen. It doesn't matter whether you are a senator, a businesswoman, a teacher, a jobless, diba, a housekeeper. Lahat kayo, mga kaibigan, lahat kayong girls, you are supposed to be treated like a queen. Pero gusto ko po magsisi siya sa ginawa niya. Hayaan mo na siya, ate. Kung magsisi siya, mag-party sa ginawa niya, wala ka nang pakialam doon. Hindi ko pa po. Tapos ngayon po, hindi ko po alam kung paano ko haharapin yung asawa ng best friend niya. That's not your problem anymore. Palagi po kasi nagpupunta dito sa bahay yun eh. Diba, you don't, yun lang ang problema, ate. You don't need to explain on behalf of your, of this guy. Sige po, salamat po. Kung nakaantabay siya ngayon natin, what do you want to tell him? Sana. Anong first name niya? John po. Ha? John. Joan? Opo.
As in Joan, ganun? Hindi po, John. John. Kung mga arte kasi. Ako John pala. Ako nakaantabay siya ate. Anong gusto mo sabihin sa kanya? John. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero sana, huwag mong gawin yung ginawa mo sa akin sa susunod na makakarelasyon mo. Para hindi niya maranasan ko yun. Kaya dapat na yung isa ko ng ganong katagal. Sigaw-sigawan mo po. Ate. Pero po. Josa? Po. Sorry, istorbohin lang kita ha. Opo. Hindi ko maintindihan. Hinawa mo ng konti kasi alam mo naririnig ko lang. Ang ganyan. Huwag mo sanang gawin. Amin naman. Bigyan mo naman yung pangungusap ate para makarelate naman kami. Okay. Sabi ko, sana pag nagkaroon ka ng karelasyon, napapalit sa pwesto ko, mahalin mo siya, tratuhin mo ng tama, para hindi niya maranasan kung ano nararanasan ko ngayon. Safe na lang naman kasi pangarap. Diba sinabi ko naman sa'yo yun eh. Tahimik ng buhay lang ng kasama ka. Pero parang ayaw mo ng ganong buhay. Ingatan mo na lang yung sarili mo kasi wala na ako sa tabi mo para alagaan ka pag may sakit ka. Mula sa buong katawan mo kapag hindi mo kaya tumayo. Wala nang nagawa sa'yo dun. Yung ay pagluluto ka sa isang oras ng gabi pag ginusto mo. Hindi ko na kaya gawin dun. Tapos nabalin mo na lang yung sarili mo para hindi mo kailanganin. Iingat ka. Yun lang. Yun lang po.
Ate, may tanong lang ako sa'yo, ha? Po. Asan yung magulang mo ulit? Ba't di kayo nag-uusap? May ibang pamilya na po kasi yung papa ko eh. Okay. I mean, at this point of your life right now, ate, point in your life ngayon, saan ka tatakbo sa kamag-anak mo? Wala po. You're a very strong person. Kasi naniniwala ko, ate, nung kanina, nung naisip mo siyang paalisin, alam mo na yung support system mo, hindi ganun pa, di ba? Hindi ganun karaming tao pwede mo sandalan. But you have decided na paalisin siya. Naniniwala akong kaya mo to. You feel better? Okay, medyo okay na po. Hindi na pagsabihan ko pa. Gusto mag-Star City? Samahan kita mag-rides. Ayaw mo? Iwan. Ayoko po. Ha? Ayoko po. Bakit ayaw mo? Ayoko, nakakatakot po doon. Ba't nakakatakot? Nakakalula po. Ha? Nakakalula. Sa carousel lang, sa mga horse lang. Habang nag-horse tayo, kakantay ng ikot-ikot lang, ikot-ikot. Ayaw mo? Ayoko po. Di wag. May tumanggi ng ticket ng Star City? How dares you? Para marami. Anyways, ate, Josa, I am pretty much sure, ate, that this guy will communicate with you. I mean, tignan mo yung merit, ate. Hindi naman makakaibigan lahat ng tao nagkasala sa atin, nakapanakit. Hindi kailangan itulak sila palabas ng buhay natin. Diba? You know, life has given us the gift, mga kaibigan, of love. It comes along with it the compassion and the power of forgiveness. Honestly, mga kaibigan, you know, when you forgive someone, you are improving your humanity. Yun ang buong katotohanan niya. Ibig sabihin, when you can forgive someone, you can look past beyond, di ba, dun sa imperfection ng tao, and you can see what's beautiful sa tao. Pero ate, gawin mo ito sa tamang tao. Hindi naman lahat ng tao, di ba? Okay lang magpatawad. Ibang bagay yung tanggapin sa buhay ulit. It's okay, ate, that you forgive someone. Alam, tanong mo sarili mo. Dapat ba tanggapin ko siya? O dapat bang habulin ko siya?